Natapos tayo sa nakaraang video na kung saan ay masayang-masaya ang unrivaled sword na si Wang John dahil sa ngayon ay maari nitong masaksihan ang pagkapanganak ng nakakatakot na halimaw ng Central Plains. Nang bigla naman na nabitawan ng ating bida ang dalawa nitong sandata, at bigla na lang na may nangyaring kakaiba, kaya naman ay napaisip ang mga ito dahil sa ang kanilang Lord Xian Yuwun ay mukhang makakamit ang panibagong martial realm nito. Kaya naman ay agad na inutos ni Hu Sanghua sa mga gwardya na magsialis sila sa lugar na ito. Nagtataka naman ang pinuno ng mga gwardya na kung ano ang nangyayari sa kanilang Demon Lord. Dahil narinig nila ang mga malalakas na tunog na nagmumula sa lugar na ito ngunit iba ang kanilang nadatnan, sabi naman dito ni Hu Sanghua na ang kanilang Demon Lord ay kasalukuyang inaabot ang panibagong martial realm. Dagdag pa nito na hindi dapat nila na maabala ang kanilang Lord Xian Yuwun kaya naman ay sinabihan nito ang pinuno ng gwardya na paalisan ang mga tao malapit sa lugar na ito na agad naman nilang sinunod. Sa kabilang banda naman ay agad na sinuri ng Divine Doctor ang kalagayan ng dalaga, dahil sa pag-aalala ng kanyang ama ay napatanong na ito na kung ano ang naging resulta. Gulat naman nitong sinabi kay Wang John na matagumpay na nagawang mailigtas ito ni Xian Yuwun. Ang yin energy nito na kanina ay nagwawala ay hindi na niya maramdaman sa katawan nito, kaya naman ay sinabi nito na dadalhin na niya ang dalaga sa loob upang mas masuri pa ito. Naging emosyonal naman dito si Wang John dahil sa masaya ito sa magandang resulta. Matapos ay tinanong naman siya ng Divine Doctor na kung sasama ba ito sa kanila sa loob ng silid. Ngunit tinanggihan naman ito ni Wang John at sinabi na ayos na siya sa pagkakaalam na ligtas na ang kanyang anak. Aalis na ito at siya na lamang ang bahala sa dalaga, matapos ay inutusan nito ang kanyang isa pang anak at sinabi na samahan nito ang kanyang kapatid. Nagtataka naman siya kaya naman ay tinanong nito ang kanyang ama na ano naman ang gagawin nito. Sumagot naman si Wang John at sinabi na kailangan niyang magbayad ng pagkakautang sa Lord Xian Yuwun kahit na sa maliit na paraan. Habang nagaganap ang pagbabago kay Yuwun ay napapasabi naman si Heo Bong na ang ganitong klase na aura ay talagang nakakabigla at nakakatakot, at halos nahihirapan na siyang makahinga dito. Sa kabilang banda naman ay napansin ni Moonju sa unrivaled sword na si Wang John, dahil sa mukhang ayos lamang ito, at sa kagaya niya na kabilang sa 5 great martial artist na magwardya para kay Yuwun ay talagang labis niyang ipinagpapasalamat ito. Nang bigla naman na may nagaganap sa kinaroroonan ng ating bida, sabi ni Wang John na ang enerhiya na ipinalabas ni Yuwun ay unti-unting bumabalik sa katawan nito. Maya-maya pa ay bigla na lang lumutang ang ating bida kasabay ng pagpalibot ng mga enerhiya na kanyang pinakawalan. Nang may napansin naman sila sa nangyayari sa katawan ng ating bida, sabi naman dito ni Wang John na mukhang magtutungo ito sa body reconstruction. Ngunit nagtataka naman ito dahil sa ito na ang ikalawang beses nito na dadaan sa ganitong proseso. Sa isip naman ni Moonju na ito ang unang beses niyang makikita si Yuwun na dadaan sa isang body reconstruction, kaya naman ay pumwesto na ang mga ito sa palibot ng ating bida upang protektahan sa mga maaring panganib, nang bigla naman na may lumabas na malakas na liwanag sa kinatatayuan ni Yuwun. Matapos na matanggal ang balat nito at mapalitan, ay ang itsura ni Yuwun ay mas gumanda at lumaki, at tingin ng mga nakakita na naabot na ng ating bida ang peak ng kanyang pangangatawan. Sa nakitang ito ni Moonju ay napatanong siya na kung ang katawan ba ng Lord Xian Yuwun ay kung palaging ganito kaganda. Sabi naman dito ng unrivaled sword na si Wang John na kanina lamang ay nagpapakawala ito ng napakalakas na kapangyarihan upang magawang manginig ang lahat, ngunit ngayon ay para na lamang itong isang ordinaryong tao, at perpekto nitong nakokontrol ang kanyang enerhiya. Mukhang nagawa na nitong maabot ang original reversal realm na kung saan ay nagagawa na nitong makontrol ang lahat ng enerhiya mapalabas man o loob ng kanyang katawan. Kaya ay agad naman na niyang binati ang ating bida sa matagumpay nitong pag-angat sa kanyang martial prowess. Sabi nito na hindi niya inakala na makikita niya ito mismo. Ang may makagawang maabot ang martial realm na tanging pinapangarap lamang niya. Matapos ay sinundan na din ito ng iba pa na nakapaligid kay Xian Yuwun. Masaya naman ang ating bida na pinagmamasdan ang pagbati ng mga ito sa kanya. Agad naman siyang tinawag ni Wang John, sabi nito na dahil sa nagawa na nitong maabot ang bagong realm,
ay tinanong niya ang ating bida na kung nais ba niyang subukan ito, dahil masaya siya na tulungan ang ating bida sa bagay na iyon. Nagtaka naman sila Moonju dito na kung bakit parang gustong makipagduelo ni Wang Jun sa kanilang Qian Yuwon. Sabi naman ni Heobong na ito ay magiging labanan ng isa sa 5 pinakadakilang martial artist kontra sa kanilang Demon Lord Qian Yuwon, at nais niyang mapanood ang magaganap na ito. Sa pagkakarinig na ito ni Yuwon ay agad naman nitong kinuha ang kanyang blade. Sabi nito na ito din ang bagay na nais niyang hingiin kay Unrevealed Sword, Wang Jun. Sa isang lugar naman malapit sa Heavenly Demonic Cult Hunan's Northern Region, ay agad na nagtungo ang mga ito dito. Sabi ng pinuno ng mga gwardya na ito ay labanan sa pagitan ng isa sa 5 great martial artist at ng kanilang Demon Lord, kaya naman ay kailangan gawin ito ng sekreto. Inutos nito na walang kahit na sino ang papapasukin sa loob ng 2 kilometro kahit pa ang mga langgam. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na pamwesto ang mga ito sa iniutos sa kanila ay agad naman silang nakarinig ng malakas na pagsabog sa kanilang likudan. Sa isip ng pinuno ng mga ito na kahit sa ganito kalayong distansya ay umabot pa din ang shockwave mula sa dalawang naglalaban, at nais niya sana na mapanood ng malapitan ang nagaganap na labanan. Sa kinaroroonan naman ng ating bida at ng Unrivaled Sword na si Wang Jun, ay tuloy-tuloy ang nagaganap na pagsasalpukan ng kanilang mga pag-atake. Sa isip ni Yuwon na nagawa na naman itong masalag ang kanyang atake at nahihirapan siya na makakuha ng magandang pagkakataon dahil sa taglay nitong sword aura at sa great sword combination, napakatalentado nito pagdating sa pagkabisa ng kanyang atake at sa destructive techniques nito, maging ang mabilis na pagpapalit ng mga teknik nito ay nakakamangha din. Ngayon ay nakikita na niya kung bakit ito tinaguri ang isa sa 5 great martial artists. Matapos na maglayo ang dalawa sa isa't isa ay napasabi naman dito si Wang Jun na nagawa niyang hindi ito makalapit sa kanya, ngunit ang teknik na iyon ay lubhang napakapanganib, nang bigla naman nitong nakita na papasugod ang ating bida. Kaya naman ay nagmadali naman itong dinepensahan ang kanyang sarili. Sabi nito na ang kanyang greatsword ay pabigat ng pabigat ang kanyang nararamdaman dahil sa injury na natamo niya noong nawala sa katinuan si Yuwon. Bukod pa doon ay malapit na din siyang maubusan ng chi, at kapag nagpatuloy pa ito ay hindi napapabor sa kanya ang kanilang ginagawang paglalaban, kaya naman ay agad na gumamit ito ng kanyang teknik. Sabi nito na tatapusin na niya ito gamit ang isang atake lamang, ngunit nagulat naman ito dahil sa ang natamaan lamang niya ay isang after image, maging sila Heobong at Moonju ay nagulat din dahil sa biglaang paglaho ni Yuwon. Napasigaw naman ang kanyang anak, dahil si Yuwon ay mabilis na papaatake sa kanyang likudan. Mabuti na lang at malakas ang pandama nito kaya naman ay mabilis din niyang nagawang madepensahan ang pag-atake ni Yuwon, matapos ay hinarap niya ulit ito upang labanan. Ngunit nang magawa nitong magkaroon ng pagkakataon ay bigla naman na nawala ulit si Yuwon, kaya naman ay napatanong siya na kung saan naman ito nagtungo, nang maramdaman nito si Yuwon sa kanyang likudan. Kaya naman ay agad niyang inatake ito ngunit muli na namang nawala ang ating bida. Kaya napasabi si Wang Jun na mukhang alam na niya kung ano ito. Ito ay ang Qinggong Speak Realm, Void Steps. Nang bigla naman na sumugod ulit dito si Yuwon, masaya naman si Wang Jun sa kanyang nakikita dahil sa napakahusay ng lakas ang meron ang isang ito. Kaya naman nang magawa nitong masalag ang papasugod na atake ni Yuwon, ay bigla naman na nawasak ang lupang kinatatayuan nilang dalawa. Napasabi naman si Heobong na ang duelo ng dalawa ay talagang nakakatakot upang magawang manginig siya kahit na nanunood lamang ito. Nag-aalala naman si Moonju sa kalagayan ng mga ito na kung mayroon na ba sa dalawang naglalaban ang lubhan ng nagtamo ng pinsala. Sabi naman ng Council Elder Yang na hindi nila kailangan na mag-alala sa nangyayari, dahil wala pa sa dalawa ang gumagamit ng nakakamatay na teknik o kahit ang ultimate teknik ng mga ito, ngunit kahit na ganun ay ang puwersa ng mga ito ay hindi kapanipaniwala, at sa ganitong nangyayari ay sigurado siya na ang lugar na ito ay mawawasak. Sa lugar naman nila Yuwon ay sinabi ni Wang Jun na sa tingin niya ay sapat na ito. Kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung maari ba itong humingi sa kanya ng isang pabor na sinang-ayunan naman nito.
Kaya naman ay sinabi nito na kung maaari ba niyang maipakita ang kanyang natutunan sa pagkakamit ng huling antas ng Mystic Realm. Sa nais ni Wang John ay nababahala naman dito si Yuhun, kaya naman ay sinabi niya dito na mapanganib ang gusto niyang mangyari at tinanong kung sigurado ba siya sa kanyang nais. Masaya naman nitong sinabi na wala itong dapat na ipag-alala tungkol sa bagay na iyon, dahil kahit mas mataas itong antas kumpara sa kanya ay hindi naman siya tatawaging isa sa 5 great martial artist ng walang dahilan. Sa isip nito na hindi pa niya nagagamit ang kanyang special technique, kaya naman ay tingin nito na gagamitan na niya iyon upang magawang mapawalang bisa ang gagawin nitong atake. Masaya naman na sinabi ni Yuhun na sa totoo lamang ay nais din talaga niyang masubukan ito. Nagtaka naman si Wang John dahil sa itinabi nito ang kanyang Heavenly Demon Sword, at mukhang ipapakita ni Yuhun sa kanya ang kung ano ang natutunan nito patungkol sa energy arts. Sabi ni Yuhun na mayroon siyang dalawang natutunan. Nagtanong naman si Wang John kung ano ang mga ito, nang bigla naman itong nagtaka sa nangyayari sa paligid, dahil ang paligid nila ay napuno ng kulay itim na yelo. Nang unti-unti naman nalumutang ang mga ito at nabuo na parang mga sandata, namamangha naman ito sa kanyang nakikita dahil sa nagagawa nitong may pagsama ang mga yelo upang makagawa ng mga espada na kagaya ng ginagawa ng kanyang anak noong ito ay nagwawala dahil sa 9-yin meridian collapse. Totoong nagawa nitong ma-absorb ang yin energy sa kanyang anak, ngunit ang magkaroon ng kakayanan na gawin ito ay hindi kapani-paniwala. Nang matapos na may ni Yuhun ang mga espadang yelo at magawang mapalutang, ay gamit lamang ang pagkumpas ng kamay nito, ay agad nang nagsisugod ito sa unrivaled sword na si Wang John. Sabi nito na talagang nakakamangha ang Demon Lord ng demonic cult at higit na mas malakas ito hindi gaya ng kanyang inaakala. Kaya naman ay sinabi nito kay Yuhun na para na itong isang hukbo ng mga kawal. Nang malapit na ang atake ay napasabi na lang ito na mas madami ito kumpara sa mga espada kanina sa tarangkahan, ngunit ang mga ito ay mahirap na para magawa niyang masangga, ngunit kung bibigyan niya ng atensyon ang mga pupuntahan ng mga ito ay maari, ngunit bigla naman itong nagtaka, kaya naman ay bigla itong nagalit. Tinanong nito si Yuhun kung anong ibig sabihin ng ginawa niya na iyon. At bakit nito pinahinto ang mga atake, at mukha yatang minamaliit siya nito. Sinagot naman siya ni Yuhun na wala pa ang mga ito kumpara sa pangalawa niyang pagkakaunawa. Sa narinig ni Wang John ay napapatanong naman ito sa ating bida na kung ano ang ibig nitong sabihin sa kanya. Kaya naman ay nilagyan ni Yuhun ng mga aura ang mga espada na nakalutang, at ipinang-atake kay Wang John habang sinasabi na ito ang kanyang ikalawang natutunan sa kanyang pagkaunawa. Sa isip ni Yuhun na maari lamang niyang matagalan na kontrolin ang mga ito ng kalahating oras sa ngayon, kaya naman nang tumama na ang mga malalakas na atake kay Wang John, ay nagulat naman ito dahil sa pakiramdam niya ay para siyang inaatake ng 12 expert martial artist ng sabay-sabay, kaya naman ay nagpatuloy ito sa kanyang ginagawang pagdepensa. Sabi nito na ang mga atake na ito ay nagagawa siyang mabaliw. Sa nakikita naman nila Hu Sanghua ay hindi ito makapaniwala sa nakikita ng kanilang mga mata, namamangha naman ang anak nito dahil sa hindi ito makapaniwala na nagagawang may tulak ng mga atake ang kanyang ama. Sabi naman ni Baekgi na nagawa nitong makontrol ang mga yelo na korteng espada gamit ang kanyang enlightened sword aura, at ang bawat isa sa mga espada na ito ni Yuhun ay gumagamit ng iba't ibang mga teknik. At hindi pa ito nakarinig na kayang gawin ito ng Chi Sword Control, dagdag pa nito na mukhang ang kanilang Lord Xian Yuhun ay nalagpasan na ang limitasyon bilang isang tao. Nahihirapan naman si Wang John sa ginagawa nitong pagdepensa sa mga espada na umaatake sa kanya, at hindi man lang siya makagawa ng paraan upang magamit ang kanyang secret technique. Dagdag pa nito na ikakamatay niya kung sakaling magpapakita siya ng kahit na kaunting pagkakamali. Ngunit tingin nito na hindi naman siya labis na malakas, kaya naman ay labis na kukonsumo ang ganitong ginagawa niya ng malaking bilang ng inner energy. Ngunit paano kung ang kanyang inner energy ay walang hangganan? Hindi nito alam kung hanggang kailan siya didepensa o kung may katapusan ba ang ginagawang ito ni Yuhun. Nang bigla naman nitong tinawag ang ating bida, at sinasabi na huminto na ito sa kanyang ginagawang pag-atake, na agad naman na narinig ni Yuhun, kaya naman ay mabilis naman din itong huminto. Nang matapos na huminto ng ating bida sa ginagawa nitong pag-atake kay Wang John,
ay bigla naman itong napaluhod. Tinanong naman siya ni Yoo-won kung magagawa pa ba nito na magpatuloy. Naiinis naman sa tanong ni Yoo-won si Wang Jon dahil paano nitong nagagawang may sabi pa ito sa kanya kung nakikita naman na nito ang kanyang kalagayan. Matapos ay tumayo ang unrivaled sword na si Wang Jon at sinabi sa ating bida na sumusuko na siya at sa nangyaring duelo nilang dalawa ay ang ating bida ang nagwagi. Sabi naman ni Baekgi na si Master Wang Jon ay inamin na ang kanyang pagkatalo at ang ibig sabihin lamang nito ay ang kanilang Demon Lord Xian Yoo-won ay isa na sa 5 great martial artist. Sa nangyari naman ay masayang-masaya sila Baekgi, Haebong, Moonju at Ho Sang-hwa. Sa isang banda naman sa Jiangsu Province Jinling's Southwestern Region 3-Peaked Mountain. Sa lugar ng Six-Blade God Martial School, ay galit na galit ang isang master ng mga ito sa ibinalita ng kanyang tauhan dahil sa sinabi nito na sumabog ang poison insect sa katawan ni Lee Baek, na nagpanggap kamakailan bilang isang matandang may-ari ng inn sa Abandoned Sword Valley. Nagtanong pa ito na kung ang misyon ba nito ay ang magawang makuha ang mga naiwan nito. Sumagot naman ang tagasunod niya na tama ito ngunit hindi sila nagtagumpay na makuha ang ipinag-uutos niya. Kaya naman sa galit niya sa nalaman ay napahampas na lang ito sa kanyang kinauupuan, matapos ay sinigawan niya ito na kung seryoso ba ito sa kanyang sinasabi, dahil sana ay kahit na ang katawan lang sana ng kanyang kapatid ang naibalik niya. Humihingi naman ito ng paumanhin sa nangyari, sabi nito na nagpadala na siya ng mga tauhan upang magawang makuhang muli ang katawan ng kapatid nito, ngunit hindi nila nagawang makita, at kahit na ang katawan ng mga kasamahan ng Sword Blades Master ay nawawala na din. Nagtataka naman na nagtatanong ito na ang ibig bang sabihin niya na ang 150 tao sa isang sect ay nawala na lang bigla. Sumagot naman ang tagasunod nito na hindi lahat ay nawala, dahil sa 105 lamang na mga katawan ang nawawala at ang iba sa mga ito ay kinuha na ng Blue Heaven Society. Nagalit naman ito sa pagkakarinig ng Blue Heaven Society, dahil ang alam nito ay mayroon lamang na 40 ang tauhan ng mga ito sa Abandoned Sword Valley, at napaka-imposible para sa 40 tao ang ubusin ng buong isang sect. Sabi naman nito na base sa kanyang nakita sa ginawa nitong pag-iimbestiga, ay walang ibang puwersa ang sumali sa naganap na ito, at tingin nito na may kung sino ang nagawang manggilam sa kanilang pinaplano. Galit na galit itong napapatanong na kung sino naman ito, at kung hindi nila nagawang makuha ang naiwan ng Blade God, ay ibig sabihin lamang nito na namatay ang kanyang kapatid para sa wala. Sabi naman ng kanyang tagasunod na alam nito na galit siya ngunit kailangan nitong kumalma muna at tignan ang bagay na dala niya. Sabi nito na ang Blade Master ay inutusan siya na ibigay ang bagay na ito sa kanya, at ito ang mensahe na matagal na niyang hinihintay. Matapos ay agad naman niya itong kinuha, matapos ay nagtanong ito na kung ang ikatlong parte ba ng kanilang plano ay nag-umpisa na. Matapos niyang buksan ang mensahe para sa kanya, ay napatanong naman ito dahil sa ito ay sa Tungshu Country, at hindi ba ang lugar na nakalagay dito ay ang palasyo, at mukhang ang ikatlong parte ng kanilang plano ay dito magaganap. Sabi naman dito ng isa na hindi niya inaasahan na doon magaganap ito, napangiti naman ang master at sa isip niya na tingin naman niya ay hindi nila susubukan na balakin ang ganong klase ng panganib, ngunit hindi naman na mahalaga para sa kanya ito, dahil kahit saan pa ang lokasyon ay ang plano ay mananatili pa din sa dati, at ngayon ay uhaw na ito sa dugo at ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.